Welcome back mga ka-Spiro at sa mapagpalang araw po sa ating lahat. At ngayon samahan nyo kami sa aming gagawing pamana. At kasama ko nga dito si Milfred Credencio, yung batang Spiro na kadaybadi ko simula nung matuto tayong mamana. Kaya let's go mga ka-Spiro, samahan nyo kami. At nakasumpong kami ng mga magandang isda sa araw na ito. Kaya let's go! Update na lang kung ano yung ah, makukuha natin ngayong araw. Sana makadali tayo ng malalaking isda. Let's go. Yung pana pa rin ni Joel Venture yung gamit natin mga ka-Spiro. Ayan. Dahil may lakad siya kaya iniwan niya muna ito sa akin. Bali, pangatlong araw na natin gamit ito. Narating na natin yung bangka. At ganito talaga dito mga ka-Spiro kapag nagkataon na low tide yung pag-uwi. Eh yung bangka dito na sa malayo nalagay. Tapos kinabukasan ganito high tide kaya medyo mahirap yung lakaran dahil malalim na yung tubig. Pero okay lang, sanay na rin tayo dyan. Ito pala yung bangka natin mga ka-Spiro. Isa sa pinaghirapan namin mag-asawa. Pero ganun pa man, basta kung ano yung ginagawa natin ay yun din yung kailangan natin i-invest mga ka-Spiro. Dahil nagamit din natin yan sa araw-araw. Panibagong araw at panibagong pamana naman ang aming gagawin. At ngayon si Milfred na ang kasama ko. Ayan yung die body ko lagi mga ka-Spiro. Simula nung una tayo matutong mamamana ng araw. Kaya let's go, samahan nyo kami kung ano yung mapapana namin dito dahil malabo na naman ang spot mga ka-Spiro dahil tag-ulan na. Kaya malaman na ito kung ano yung makukuha namin ngayong araw. Pagkatapos nga mag-prepare mga ka-Spiro, ay pumunta kagad tayo dito banda sa kantuhan para mag-ambos at maghanap kung ano yung mapapana natin dito. At dito nga habang nag-aantay tayo ng mga malalaking isda na papanain, ay may isang green jobfish or malaguno mga ka-Spiro na umaaligid dyan sa unahan. Kaya inantay ko pa ng mga ilang segundo para maakit at mapana natin mga ka-Spiro. Kaya ito yung nangyari. At ayan na nga mga ka-Spiro, hindi tayo nabigo sa matagal nating pag-aantay dito sa ilalim. Napana natin itong isang green jobfish or malaguno. Isang napakagandang patama yung ating nagawa dito. Kaya ayos mga ka-Spiro, nakaunang isda agad tayo ng magandang klase.
Pagkatapos nga natin ma-secure yung napana nating malaguno mga kaspiro at nailagay na natin sa buya, ay muli na naman akong bumaba dito at this time medyo malalim na itong area. Dahil may nakita ako ditong grupo ng mga dalagang bukid na malalaki kaya binaba ko na ito para magpili ng mas malalaki sa kanila para panain mga kaspiro. Kaya ito yung nangyari. Dahil sa napakarami nila mga kaspiro at halos magkakaparehas yung laki, nahirapan tayo pumili ng mas malaki talaga sa grupong ito. Kaya ito yung nangyari. Ayan, sablay. Pagkatapos nga natin sumablay doon sa Dalagang Bukid mga kaspiro, muli na naman tayong bumaba dito kung saan tayo nakapwisto at kung saan tayo sumablay sa Dalagang Bukid. Kaya sa pagbaba ko na ito mga kaspiro, ay may nakita akong isang magandang isda. Ganito talaga yung behavior ng isdang ito mga kaspiro kapag once na magkaroon ng ingay dito sa ilalim or sa mga bato or corals, ay lumalapit talaga yung mga ganitong klaseng isda. Kaya ito mga kaspiro, panoorin nyo. Ayan na nga mga kaspiro, nakapana tayo ng isang coral trout or suno mga kaspiro. Kaya ayos, nakadagdag tayo ng magandang klaseng isda. Another drop mga kaspiro. At sa pagkakataon na to ay muli tayong nag-dive pero doon na sa unahan kung saan tayo nakapana ng unang suno natin dahil nakita ko yung kasama ng sunong ito na pumunta doon sa mas malalim. Kaya ang ginawa ko, sinundan ko doon mga kaspiro para hanapin. At sa pagkakataon na to, nakita ko siya mga kaspiro. Kaya panoorin nyo. At dito nga mga kaspiro, dahan-dahan lang talaga yung pagbaba ko dito at kailangan natin maging kalmado para hindi mabulabog at matakot yung kasama ng suno na napana natin kanina dahil medyo nagkaroon na ito ng phobia mga kaspiro gawa ng nakita niya nung pagpana natin sa kanyang kasama. Kaya dito,
ginapang ko na lang ito ng dahan-dahan papunta pa dyan sa unahan mga ka-Espiro dahil mas malalim ito. Pero nakita ko siyang nakahang, kaya ako na mismo ang naglapit sa kanya. Dahil pag ganitong klase ng isda mga ka-Espiro, minsan hindi talaga lalapit. Diyan lang yan, talagang titingin lang sa'yo. Kaya nung nagkaroon na ako ng tamang distansya, ayan, tinira na natin. Kaya isang napakagandang patama na naman yung nagawa natin dito mga ka-Espiro. Ayos, nakadalawang suno tayo mga ka-Espiro. Sobrang ganda talaga gamitin itong pana ni Joy Adventure mga ka-Espiro. Dahil maliban sa nakarel na, ay talagang powerful pa. Kaya talagang blessed na blessed yung pana nito ni Joy Adventure mga ka-Espiro. Dahil sobrang bait din ng taong gumagamit nito. Kaya ito, nakarami tayo ng pana dito mga ka-Espiro. Kaya maraming salamat Bro Anthony ng Joy Adventure sa pagpapahiram ng pana mo. Talagang pangalawang experience ko na ito mga ka-Espiro na paggamit sa pana ni Joy Adventure. Una, naka-breakaway sit up pa at ngayon naka-reel sit up na. Talagang the best ka, bro. Maraming salamat. Nang masecure natin yung napana nating suno mga ka-Espiro, ay muli na naman akong lumangoy. At dito na ako sa unahan kung saan tayo pumana ng suno. Dahil doon sa napanaan natin ay bulabog na itong mga grupo ng mga dalagang bukid. Kaya nag-abante ako dito sa unahan para mag-ambush. Pero this time mga ka-Espiro, medyo malalim na itong wall na yan, nasa 21 meters na. Kaya ang ginawa ko, dito muna ako nag-ambush sa taas at mag-aabang baka sakaling merong mga magandang isda na umahon dito or umakyat sa taas. Kaya nga ito mga ka-Espiro, hindi tayo nabigo sa pag-aantay dito sa taas. May isang good size na red bass na lumapit. Kaya ito, sa pool mga ka-Espiro. At ayan mga ka-Espiro, isang napakagandang patama na naman yung nagawa natin dito sa red bass. Nice stone shot natin. Kaya ayos mga ka-Espiro. Isang mamahaling isda na naman yung ating napana. Talagang solved na naman ang kapitbahay ko nito mga ka-Espiro. Dahil kapag mga ganitong kalalaki hanggang 3 kilos na red bass, hindi talaga ito pinapalampas ng aming kapitbahay. Kaya ayos mga ka-Espiro. Nakadagdag tayo ulit ng isang napakagandang isda. At dito na naman tayo mga ka-Espiro. Muli na naman akong bumaba dito. At dito na ako sa mismong labi ng wall na nag-abang. Dahil ayan, yung mga grupo ng mga dalagang bukid nandyan pa rin paikot-ikot. Kaya dito ako nag-abang sa medyo mataas na parte mga ka-Espiro para mas mahaba at matagal tayong mag-antay dito sa ilalim. At inaantay lang talaga natin yung tamang pagkakataon para makatira. Kaya ayan, sa pool mga ka-Espiro. Isa na namang dalagang bukid yung napana natin dito. Kaso nga lang, sinabit niya. Kaya hinayaan ko na lang muna dahil wala tayong hangin. Umakyat muna ako sa taas. At ito, nireleasean ko lang muna yung reel para hindi na tayo mahirapan. Kaya ayan, napakaganda talaga mga ka-Espiro kapag naka-reel. Kaya dahan-dahan lang paakyat.
Pagkalipas nga ng ilang minutong pagpapahinga sa taas mga ka-Espiro at nakapag-relax na tayo ng maayos, ay ito, binaba ko na yung napana nating dalagang bukid dahil sinabit niya ito doon sa wall. Kaya dahan-dahan lang talaga mga ka-Espiro yung pagbaba dito para hindi kaagad tayo maubusan ng oxygen. Ito yung isa sa mga technique kung pwede na hindi na tayo maggamit ng pins mga ka-Espiro. Magpa-drop na lang tayo para mas marami pang hangin na masisib sa ating katawan. Kaya ito, walang kahirap-hirap mga kaspiro. Relax pa tayong pabalik sa taas. Kaya ayos. Napaka-bliss talaga ng araw na ito mga kaspiro. Another drop na naman mga kaspiro at muling pag-aambos dito sa ilalim. Dahil nandyan pa rin yung grupo ng malalaking dalagang bukid. Kaya hindi natin kinantanan ito mga kaspiro. Kailangan talaga natin itong bawasan para mas marami tayong maidagdag sa huli natin mga kaspiro. Okay na rin itong mga dalagang bukid mga kaspiro kahit 80 pesos to 100 pesos lang yung kumpra sa atin. Pero malaking bagay pa rin ito dahil sa panahon ng taghirap na ng hulihan ng isda dito sa aming area mga kaspiro. Gawa ng bugbog na rin sa overfishing at illegal fishing. Kaya talagang patsagaan yung aming ginagawa dito. Muli nga naman tayong ditong nag-drop mga kaspiro kung saan tayo nakapana ng dalagang bukid. Dahil may nakita tayong isang magandang klase ng isda na pabalik-balik dyan sa butas ng bato. Kaya dito, dinahandaan ko ito binaba mga kaspiro. Nagbabaka sakali tayo na lalabas siya at lalapit sa atin. Kaya ito, yung nangyari mga kaspiro. At ito na nga mga kaspiro, ang sinasabi ko, talagang lumabas nga siya at lumapit pa dito sa atin. Kaya talagang curious din yung isdang ito mga kaspiro. Kasi minsan yung isda na medyo mailap sa una, kapag unang drop natin, pangalawa, pangatlo, ay talagang curious na yan mga kaspiro at lalapit na. Kaya ito yung tamang pagkakataon na ginawa natin. Kaya ayan, napana natin mga kaspiro.
Hindi na ako lumayo mga kaspiro kung saan tayo nakakapana ng mga dalagang bukid. Bali, pabalik-balik lang ako dito sa tatlong area na inaambusan natin. Dahil nandito rin talaga yung mga grupo ng mga isda na pabalik-balik lang. Kaya tayo, pabalik-balik lang din dito sa area kung saan tayo nag-aambos. At sa pagkakataon na to mga kaspiro, isang good size na naman na Spanish flag snapper yung ating nakita dito. Kaya hindi na natin pinalagpas pa yung pagkakataon na to mga kaspiro. Kaya pinukusan na natin ito para mapana natin ng maayos. Kaya ito yung nangyari mga kaspiro. At ito yung lagi natin tandaan mga kaspiro sa pagtira ng isda. Mas maganda na nakaharap na sa atin ito dahil 90% talaga natatamaan ito. Dahil yung isda mga kaspiro, kapag once na pumutok yung pana, ay nagkakaroon siya ng reflect. Minsan ay liliko siya ng biglaan or mabilis. Kaya nung putok ng pana, pagtagilid niya, ay talagang tatama sa kanya yung bala mga kaspiro. Lalo na kapag medyo maganda yung pulso ng tumitira, ay talagang 90% mga kaspiro na masisecured mo yung isda. At dahil mabigat na nga ito sa baywang ko mga kaspiro, dahil kapag reels yung gamit natin ay talagang wala tayong mapaglagyan ng isda kundi sa ating baywang. Kaya ito, dinalak mo na ito sa bangka mga kaspiro para ilagay doon at makapagpahinga na rin at makainom ng tubig. Mga kaspiro, pahinga mo na at pagod. Ano mo? Pagkatapos magpahinga at makapag-inom ng tubig mga kaspiro, muli na naman tayong bumalik kung saan tayo nag-aambos. At this time mga kaspiro, panoorin nyo dahil makakapana tayo ng napakalaking isda. Isang giant mga kaspiro. At ito na nga mga kaspiro, ang sinasabi ko sa inyo, isang giant Toblerone mga kaspiro. At na-secured nga natin ito mga kaspiro, yung isang giant or GT mga kaspiro by Lurop. Giant Toblerone, yung tawag nila dito. Kaya naging GT ito. Pero bayang ito mga kaspiro or batfish sa English.
At dahil medyo nakaramdam na ako ng pagod mga kaspiro at halos wala na tayong nakikitang malalaking target doon sa malalim na area, ay pumunta ako dito sa mababaw para mag-hunting ng mga lipti or mga surahan mga kaspiro. O itong mga singsingan or orange spine unicorn. Pero dito ay nakakita ako ng target na mga lipti. Kaya ito na lang yung pinukusan ko mga kaspiro para makadagdag tayo doon sa ating mga naunang huli. At dito nga mga kaspiro, hindi tayo nabigo sa matagal nating pag-aantay. Nakabawas tayo sa grupo ng mga lipti mga kaspiro. Isang good size na ito. Kaya ayos, nadagdagan na yung ating huli. At dahil wala na tayong nakikitang mga lipti mga kaispiro, yung kasama ng napana natin kanina. Kaya itong isang orange spine unicorn or singsingan mga kaispiro, yung pinukusan ko. At kailangan ko talaga makapana nito dahil pasalubong ko sa aking mag-ina. Dahil isa din ito sa paborito nilang ulam mga kaispiro. At sa lahat po pala ng nagpapa-shoutout dyan sa aking mga supporter at sa mga silence viewer, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. At pagpaumanhin nyo po na hindi po ako makakapag-shoutout sa upload kong ito dahil sa may problema mga kaspiro dahil nahihirapan talaga ako ng agarang pag-transfer sa aking cellphone galing doon sa camera dahil halos hindi kinakaya na ng aking cellphone mga kaspiro yung kuha ng DJI. Talagang masyadong high-tech mga kaspiro, masyadong mababa na yung ating unit ng cellphone. Kaya kailangan ko naman mag-upgrade. Kaya pagpaumanhin nyo po sa lahat ng mga nagpapa-shoutout, sa next upload po, sigurado po yan, masa-shoutout kayo. Kaya thank you po and God bless po sa ating lahat. Pagkaahon nga namin sa bangka mga kaspero ay agaran na rin kaming nagbiyahe pa uwi at ito habang pabiyahe ay nagpapaapoy na kami dito para pagdating sa tabi ay magbaga na at makakapag-ihaw na kami. Magbaga na. Gutom ka na? Kabos. Ihaw na tayo mga kaspero. Yan na. Unang salang. Isang good size na lipti. Dahil gutom na si Melfred. Siyempre pati ako. Yan o. Alright. Let's go.
Aray, hinango na. Yan o. Sus. Ito pa. Litik. Sukusok lang Yun mga kaspiro, oras na ng kainan. At siyempre, ayan. Kain. Sarap. Lami kayo. Okay. Lami. Ito lang yung masarap mga kaspiro pagkatapos mag-dive ay makapag-ihaw at makakain ng masarap at sobrang sariwa pa ng isda mga kaspiro. Na mga kaspiro, ayan o, tumutunog-tunog pa yung taba. Lami kayo. Ano? Namimiss mo ba yung ganito ulit? Kain. Masarap Kainan? na kain. Matagal kasi si Milfred mga kaspiro na hindi ko na kasama sa kainan ulit. Dahil nasa dayo tayo. Dahil galing sa lipo. Ito na. Okay kayo. Sobrang sarap talaga mga kaspiro. Grabe. Alright. Grabe. Palo. Palong-palo. Taba. Idol. Sarap mga kaspiro. Sip-sip hanggang sagad mga kaspiro. Walang natira. Solid talaga. At ayan, ubos na mga kaspiro. Ano, busog na? Busog na. Makahinga. Hindi na makahinga sa kakabusog. Okay kayo. Thank you Lord. Ito pala yung huli natin. Bayang. Tapos mangrove snapper. Suno. Saka Spanish flag snapper. Ayan. Tapos red bass. Tapos dalagang bukid. Ayan lang. Ayan lang huli natin mga kaspiro. Dahil medyo matamlay pa. Gawa ng walang kaagos-agos at malabo pa. Kaya bawi tayo sa susunod na araw. Hawak-hawak mo yung panat ni idol mo. Para malakas. Alright. Yan mga kaspiro. Uwi na kami. Dahil tapos na kami kumain.